Hala, ano itong ginawa ni PBBM? Pinabibilis na ang isang malaking pasabog sa politika. Magkakapatid, katulad nila Cayetano, Villar, Tulfo at iba pang mga politiko sa bansa maapektuhan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Deuteronomy 1 verse 17, huwag kayong magtatangi ng mga tao sa paghatol, inyong ditinggin ang maliliit na gaya ng malaki. Habang ang atensyon ng buong bansa ay nakatutok sa mainit at madramang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte sa Senado, isang tahimik ngunit tila atomic bomb na hakbang ang pinakawalan ng Malacanang. Ito ay matapos ihayag ng palasyo nito lang ang mabilis ang pag-usat ng mga priority bills bago ang SONA ng Administrasyong Marcos sa ilalim ng Proclamation 1318 at ang pinakamalaking pasabog na yayanig sa tradisyonal na sistema ng politika sa bansa. Umarangkada na kasi sa Senado ang Anti-Political Dynasty Bill. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapabibilis ang pagpapasa ng priority bills ng administrasyon sa gitna ito ng nagaganap na impeachment trial at nalalapit na pagdinig sa 2027 proposed budget. Ang pasabog, nakatatakutan ng mga dinastiya. Sa loob ng halos 4 na dekada mula nang maaprubahan ang 1987 konstitusyon, nananatiling natutulog ang utos na ipagbawal ang political dynasty dahil ang mga nakaupo sa Kongreso ay sila ring magkakamag-anak na nagpapalitan sa pwesto. Ngunit ngayon, tila seryoso na ang Malacanang na kalampagin ang lamesa. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, ang Anti-Political Dynasty Bill ay opisyal na inaprubahan sa third at final reading ng House of Representatives sa pamagitan ng makasaysayang boto. Nasa Senado na ngayon sa ilalim ng period of interpellation, panahon ng pagtatanong at pagsusuri ng mga mababatas. At bakit maapektuhan at magiging kabado ang mga Cayetano, Villar, Tulfo at iba pang pamilya? Since yan po naman din ay priority bills ng Pangulo, ay umaasa po siya na ito ay mapapabilis. Kasi ito ay para talaga sa ating mga kababayan, so mas gusto niya po ito maipasa agad. Kung tuluyang magiging ganap na batas ang bersyong ipinasa ng Kamara, House Bill number 8389, ipagbabawal ang sabay-sabay na pagtakbo o pag-upo sa pwesto ng mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity, kasama rito ang mag-asawa, magulang, anak at magkakapatid. Lilimitahan na ang pamilya sa isang miyembro lamang sa pambansang posisyon at isa sa lokal na antas. Isipin mo ang magiging epekto nito sa mga pamilyang kasalukuyang may hawak ng maramihang pwesto sa Senado at Kamara. Mga Cayetano, Senator Alan, Senator Pia, habang sila di Cayetano ay alkalde sa Taguig. Mga Villar, Senator Mark Villar, Camille Villar, mga Tulfo, Senator Tulfo at Erwin, isama pa dito si Congressman Jocelyn Tulfo. Maging ang pamilyang Marcos at Duterte ay siguradong direktang maapektuhan kapag naging batas na ito. Should you make that bill stricter and more constrictive, nawawala yung suporta ng lower house. Marami talagang political dynasty dito sa lower house. You know, I'd be an idiot if I said I wasn't from one either. Hindi namin yan ginawa dahil yan ang gusto namin na ipasa na bill. Ginawa namin yan because that was the limit as to the support that we could garner from the lower chamber. It was really a matter of getting it through already na ipasa natin dito sa house to get the conversation started. This is not the final result of what the bill will be. Hindi lang anti-political dynasty bill ang pinapabilis ng Malacanang. Narito ang kasalukuyang takbo ng 8 priority measures na nais ng admin na maipasa bago magsimula ang budget season at bago magbukas ang bagong regular session ngayong Hulyo 2026. Ang Anti-Political Dynasty Bill pasado na sa third reading. Sa Kamara, nasa Senate interpellation na, ang buong mamamayan mabibigyan ng pantay na pagkakataon sa serbisyo publiko ang mga karaniwang tao. Last mile, ang JIDCA Schools Act, enrolled at naipadala na sa Malacanang noong June 25 para sa pirma ng Pangulo. Mga mag-aaral sa mga liblib, may hirap at may gulugulong lugar at sa bansa. National Center for Geriatric Health Act, nakabinbin na sa Bicameral Conference Committee. GASPE Amendments Act, nakabinbin na rin sa Bicameral Conference Committee, AICS, at iba pa. Maraming kritiko at right groups ang nagsasabi na bagaman tila watered down o may mga butas pa
ang mga nakaraang bersyon ng anti-dynasty bill sa Kamara, pinapayagan pa rin ang isang kamag-anak sa lokal at isa sa pambansa. Ang pag-usat nito sa Senado sa gitna ng kaguluhan ng impeachment trial ay isang napakalaking hakbang. Ipinapakita nito na kapag ginusto ng ehekutibo, kayang galawin ang mga batas na dati ay imposibleng hawakan ng mga mambabatas. Babantayan daw ng Makabayan Bloc ang anti-political dynasty bill na ipapasa ng Senado at ang bersyon na makakarating sa Pangulo. Wala rin tayong ilusyon, no? Ay, alam naman natin sa Senado, magkakapatid nga ang nandyan eh. Now, yung Senate, kailangan bantayan natin, no? Anong gagawin nila? May papasa ba silang version? No? Tapos, after that, the BICAM. Mabubuwag na nga ba ang mga dambuhalang dinastiya sa bansa o gagamitin lamang itong mitsa ng mga politiko upang magpalitan ng bala sa loob ng Senado? Isang bagay ang sigurado, kapag ito ay naging ganap na batas, magbabago ang muka ng politika sa Pilipinas. Micah 6 verse 8, ipinahayag na niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may katarungan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Kaibigan, ang mga nangyayari sa ating bansa ay isang paalala ng ating Panginoong Diyos na tayo ay lumakad ng may pagpapakumbaba, tignan ang katarungan at ibigin ang kaawaan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa mga nangyayari sa aming bansa na kahit may mga pagsubok ay tinutulungan niyo po kaming makamit ang tunay na katarungan, tunay na kapayapaan at tunay na kaligayahan at kasaganaan na masusumpungan lamang namin sa aming Panginoon Kristo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling, alang-alang sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.